expose sa mga ex na nanghihingi ng pera, hindi utang hingi mga material na bagay at kung ano-ano pa sa kanilang partner. Paano nga ba kung financially stable ang iyong partner at ikaw ay hindi? Asa pa more, hingi pa more, sandal pa more. Paano mag-workout ang mga bagay-bagay sa inyong relasyon? Nako, nag-imbita po tayo ng isang financial guru para po masagot yan at makahuntahan natin. Please welcome live via Zoom, the Vince Rapisura. Dapat may ganun siya eh. Hello, Sir Vince. Papa Awel po at kasama si Daddy Johnson. Good evening po. Hi. Hello sa inyong dalawa, Awel at saka Jonathan. Yes, Johnson po. Johnson, Mas makintab po si Johnson kaysa kay Jonathan. Si Jonathan po patulog na. Patulog na po. Panggabi po kasi tulog na po yun. Basta dumilim na, Jonathan na po yan. Yeah. Yun ako. Sir Vince, di ba? Pak na pak ngayon sa social media. Ang dami talaga nagsusulputan parang mga kabuti. Nire-reveal yung mga ex nila na hingi dito, hingi doon. Parang nung panahon namin ni Daddy Johnson, bili mo ako noon, bili mo ako niyan. Right. Okay. So, yung nakita ko nga dun sa sa social media ay naghiwalay na sila pero parang during the time na sila pa lagi siyang inuutangan, lagi siyang hinihiraman ng mga bagay at hinihingan ng mga bagay-bagay. At yun yata yung dahilan kung bakit sila naghiwalay. So para sa akin kailangan muna natin tignan kung gaano ba kayo katagal nung kasama mo, nung partner mo, 'di ba? Kasi kapag sa umpisa pa lang yan, tapos nang hihingi na agad, naku baka love scam yan eh, di ba? Baka hindi lang sa'yo yan ginagawa niya yan sa marami, no? Tapos, ang kailangan din nating tignan ay kung medyo mas matagal-tagal na kayo, no? Pwede mong tignan kung ikaw yung hinihingan, saan ba niya yon gagamitin? Kasi, kung yung pera ay gagamitin naman niya para sa pagnenegosyo o kaya siya ay didiskarte, no? At para maka-create ng income, para sa akin, okay yon, no? Magandang suportahan yon. Pero kung yung paggagamitan niya ng pera ay para sa mga pangangailangan niya, for example, at saka mga luho lamang, nako, flag na malaki yon. So dapat iingatan natin yan. Nako, Vince, sabihin natin, emphasize natin to, itong pinag-uusapan po natin mga ex ay para po to sa lahat ng gender. Lahatan yan. Kasi syempre nagkaroon ng stigma before, ay sa LGBTQIA+ lang yan. Yung parang syempre, pag meron kang jowa, kahit ano pong gender yan, sa una syempre parang paligaw din, uy, bibilihan mo ng ganyan. Pero may kapalit. May kapalit. Sapatos hanggang motor na, hanggang may pakondo ka na, pakotse na, ganyan. Tapos paano pag maghihiwalay na, magbabawian ba, di ba? Pero di ba, Vince, parang ganito kasi yan eh. Pag kayo nagsisimula pa, ligawan stage pa, kung nag-date kayo, kung sinag-aya, buti nga ngayon, kung sinag-aya siya magbabayad, pero pag mag-aagawam, uy, ako na, hindi ako na, hanggang masasanay, di ba, na lagi siya. I guess yun yung umpisa eh. Tapos palaki na ng palaki pala, uy, nakikita niya na, nasa atin din yan, eh, kung nagpapakita tayo ng motibo, na generous tayo. Right, oo. Kaya nga actually kung ikaw yung nasa side na na financially stable, kailangan maglagay ka rin ng limit, no, para maiwasan na ikaw ay hindi maabuso. Kasi totoo yung sabi mo, Awel, no, nasa sa atin naman kung magpapaabuso tayo or hindi. 'Di ba? So nasa atin yung kapangyarihan, lalong-lalo na kung ikaw yung may hawak ng pera kasi ikaw yung magbibigay eh, 'di ba? So kailangan kilatisin mo siya talaga ng mabuti. Tapos usually din ang temptation naman kapag ikaw yung financially stable ay nagbibigay ka ng unsolicited advice dun sa partner. Naku, mag-ingat din yan kasi baka maging source ng friction, ganyan. Ang maganda, gaya ng sabi mo nga, kapag bago pa lang kayo, actually, kahit bago pa lang kayo, meron na yung agad lahat na pag-uusapan tungkol sa pera. Whether direct or indirect. Yung sinabi mo kanina, mag-date kayo, sino magbabayad. Indirect na yun eh, na paggamit ng pera kung paano kayo nagdedesisyon. So, one of the things na kailangan tignan ay kung kayo bang mag-partner ay financially compatible. At kapag tatandaan natin dito, yung financial compatibility ay hindi yung pagkakapareho ng kagustuhan or paghawak ng pera, kundi nagkakaroon kayo ng kasunduan kung paano gagamitin yung pera at yung mga values or pagpapahalaga natin sa pera. Totoo po. Minsan talaga ang mundo ay hindi pantay. Mahirap
tagpo na pareho kayo ng Mm-mm. estado sa buhay. Mm-mm. Ganyan kasi Parehong ang mayaman, pag-ibig, parehong correct, matalino, gano'n. walang pinipili, Mm-mm. ganun. Hindi kasi lahat ganun nga po. Pero paano ba yun? Ang hirap kasing pag, alam mo yun, hindi tayo dumada sa ganun. O, tayo na ha. O, pero paano? Ganyan. Meron kasi ibang kaso doon na, o sige, basta buwan-buwan may allowance ako ha. Ay, iba yun. O, mga ganun, di Sa ba? true love, walang gano'n. O, yung, paano nyo nga pag-uusapan yung ganun, di ba? O paano yan? O kunwari, dumadating na lang kasi yan pag nagdesisyon na kayo naramdaman magsasama na. kayo, yung iyan naramdaman na, o pag kumuha tayo ng apartment, sige, ako yung sagot sa ilaw, kuryente, utilities, ikaw sa pagkain araw-araw, yung mga ganun. Mabuti ko na pag-uusapan ganun eh. Pero paano ba ini-inject yung financial aspect pagdating sa relasyon? Gusto kita, magkano laman ng pera mo sa bangko? Hindi naman gano'n, di ba? Diba? Oo nga, no? So, habang lumalalim yung relationship nyo, dapat ay lumalalim din yung pag-uusap sa pera, no? At wala naman yang wala naman yang set time, kanya-kanya yan na pace, no, sa sarili ninyong relationship. Pero kailangan meron tayong tinatawag na financial disclosure, kung saan sinasabi natin, no, yung ating financial status sa kapartner natin, lalong-lalo na kung nagpaplano na kayong magsama, mag-live-in, or better yet, pag mas seryoso ay baka magpakasal na. So, kailangan na alam natin yung financial status ng isa't isa, may pagkakautang ba, ano yung spending habits niya, at ano yung mga life goals and priorities. Kasi yan naman yung pagsasamahan ninyo in your relationship. And unfortunately, yung mga life goals natin, lahat ng yan ay may kaakibat na pera. May value yan eh. So bawal ang mag-assume. Kailangan ito ay pag-uusapan natin. And kailangan na magplano kayo together, no? At alamin niyo ano yung kasunduan. So for example, ang sabi mo nga ay bibigyan siya ng allowance at ito ang kapalit. Kung yun yung agreement ninyo, wala namang makakapagsabi kung sinong tama or mali. Kayong dalawa yun eh. Kasunduan nyo yun. So dapat ay you stand by it at alam nyo yung pinapasok ninyong dalawa. Hindi ka nang aabuso, hindi ka rin nagpapaagrabyado, no? At ang mahalaga talaga, i-align natin yung ating mga money beliefs and life priorities with our partners. Kasi mahirap yan eh na kapag lumalalim na yung relationship niyo, nagpakasal na kayo, tapos saka mo lang malalaman ano yung financial standing niya, no? So maganda na bago pa magkaseryosohan ay alam nyo na yung priorities ng isa't isa. At maganda na yung mga pinaplano natin sa buhay, we start with simple things, no? Hindi yung mga magagarbo, lalong-lalo na if you find yourself na ikaw yung medyo hindi financially stable. Umiwas-iwas tayo sa mga mga bagay na medyo magarbo o kaya medyo may gastos kasi baka mag-backfire din yan sa iyo, baka masabihan ka na nanggagamit ka or something, 'di ba? So magandang ilagay mo na lang sa safe, no, yung sarili mo. Ano pong stand nyo po doon sa mag-join na kayo? Ang dami mong regalo nakuha. Ngayon, mag-ex na kayo. Dapat po ba ibalik dahil hindi mo kayo nagkatuluyan yung mga bagay na iniregalo? Ano pong stand nyo po sa ganun? Ako, depende yan sa sitwasyon eh. So kung sa tingin mo ay dapat mong isauli and it will be part of your recovery process and healing process, edi isauli mo. Kung yan naman ay tingin mo deserve mo at hindi mo dapat isauli, binigay naman niya yan sa'yo talaga, binabawi ba? Kung hindi binabawi, sa iyo yan, di ba? So nasa sa iyo yun, i-decide mo sa sarili mo kung ano yung magpapaligaya sa'yo, kung saan ka magiging mapayapa. Ito pang teleserye pero nangyayari naman. Kunwari sa isang mag-partner, yung isa talaga financially capable at stable talaga. Hindi siya yung iniinda ang gastos. Correct. Talagang okay naman talaga ganyan. Pero ang nakuha niyang partner at may nangyayari talagang ganyan na naikukwento sa teleserye, hindi nakatapos ng pag-aaral pero napakabait, napakasipag, hindi nangihingi ng kung ano pa man. Pero binibigay. Ganon. Kasi pwede masabihin na, wag mo isusumbat sa akin to dahil hindi ko hiningi. Kusang ibinigay mo yan. Ganyan, di ba? Tapos, pero yung partner naman, nire-reciprocate sa pamagitan ng service. Pag-alaga, pag-drive, pag-ayos ng bahay. Sige, magtrabaho ako.
pinapagaang ang buhay ng financially capable. Ganyan. Right. Ano po yung stand nyo dyan? Actually, ang titignan natin dyan, yung ang pagsukat kasi sa mga resources ngayon, ang automatic na tinitingnan natin, pera lang agad eh. Pero tama yung sinabi mo, Awel eh. Yung resources, nasusukat din yan sa oras at saka sa energy na inilalagay natin, no, in the relationship. So yung oras na ginugugol mo para paghandaan yung partner mo, yung energy, no, na ginagasta mo para pagserbisyuhan yung partner mo, those are also may value din yung mga yon, no? Kaya nga actually babalik ako dun sa nagte-trend nga sa social media eh. Ang sabi parang pati ba naman panggas sa sasakyan ay hihingin mo sa akin. Ang sagot nung isa ay natural, nagpapasundo ka eh, 'di ba? So may kapalit talaga siya. So kailangan talagang pag-usapan ng mga bagay na 'yan, no? At the end of the day sa tingin ko, no, ang pera, it's a double-edged sword eh. Pwede niya kayong pasayahin together or pwede niya kayong paghiwalayin. At sino ang magdedesisyon doon? Kayong dalawa, no? Kung ano yung gusto nyong patunguhan. Will money make you stronger or will money make you grow apart? Kayo yung magdedesisyon noon. At yung step na yan, sisimulan yan sa pag-uusap at maayos na pagkakasundo. Tsaka hanggang siguro kung aabot ng kasal, di pag-usapan kung may prenup man sila. Oo. Nauso din naman yung prenup na yan eh, di ba? Para malinaw lang ba? Correct. Paano yun? Bago pa alam mo yung bago pa lumakad sa altar, teka, hindi pa tapos tayo ng kwentahan. Hindi nagbabalance. Accountant yung yung mapapangasawa. Hindi balance. Ang binigay ko sa'yo. Yung iba, at ang binigay ko sa akin, negative. Pananaw. Correct. Ba naman kaya niya, magsisimula pa lang kayo mag-asawa, pera na ang sinisiguro nyo. Yun na. Pero merong mga mag-asawa na open ang isipan sa ganon. Correct. Tsaka mas maganda na sa umpisa pa lang, linawin na kung ano ang stand ninyo pagdating dyan. Kesa later on, tsaka lang kayo magsusumbatan na hindi magsasama tayo kahit tuyo lang ang kakainin natin or magdildil tayo sa asin. Pero meron mga mag-asawa, di ba, halimbawa, sabi ni babae, ang pera ko'y pera ko, ang pera ni Mr. ay pera ko rin. Ganyan, di ba? Kaya may ganyan yun eh, di ba? Oo. Wala talagang iisang formula. Dapat talaga kayo yung mag-uusap at magkakasundo kayo kung paano hahawakan yung pera. Correct. Kung ano man yung meron ka, wala yung isa, mapupunan naman ang kakulangan mo nang wala ka kung ano man ang meron yung isa. Dapat talaga tulungan, di ba po? Ganyan. Yun. So, ganito na po, Sir Vince. Siyempre, kakaibang financial advice ito na binibigay po ninyo. Sa panahon, kasi baka masundan pa po yan. Baka, may nag-umpisa eh. That sparked the plug. Kumbaga, baka may maglabas pa. Baka naman kasi, meron pa mga susunod. Ano ang mapapayo nyo po sa mga excess na magbibigay at maglalabas pa ng mga ganitong sitwasyon para naman alam nila mag-second thought sila na maganda advice actually, ni Sir Vince. Para sa akin yung minsan mo namang minahal yung tao, 'di ba? So baka ako don't wash your dirty linen in public. Pero malagana po yung dirty linen top rating po 'yun. Mas gusto kasi ng mga tao nakikisawsaw sa mga dirty linen, nakikilaban, nakikibula. Pero 'yun ay para sa mga hindi miyembro ng pamilya. Pero kung kayo members of that member of that family, wag kayong preserve the integrity and the surname of your family. Ganon, di ba? Ituloy nyo po na lang po ako doon sa dirty linen. Kasi okay lang. Sige po. So, yun, minsan mo naman siyang minahal. Baka naman, maganda na kausapin mo siya at i-feedback sa kanya personally ito bago mo ilabas sa social media. So, personally, yun lang yung sa akin. Pero naaliw ako doon sa post at saka sa, sa reaction ng mga tao. Kasi ito talaga ay pangkaraniwang nangyayari. Hindi siya out of this world. Pero marami tayong mga naririnig na ganito. So, pag ganyan talaga ay kung ikaw yung nandoon sa
kabila na ikaw yung nanghihingi dati, I think maganda na magninilay-nilay ka rin at pag-isipan mo, bakit naman kasi ganun, no, na laging nanghihingi, nangungutang, or kumukuha na lang, nagiging dependent tayo doon sa ating partner. Kung ikaw naman yung financially stable, sa tingin ko ay dapat ikaw talaga ay maglalagay ng limit, no, doon sa ibibigay mo doon sa kabila, para at the end of the day hindi mauubos yung para sa iyo at hindi ka feeling na nagamit. Tama Oo. naman. Ako, thank you very much po. Tsaka huwag Thank tayo you po. magpapakita kagad ng motibo. Yung tipong pumorma ka pa lang, yayamanin ka na. Parang, Hindi, uy, parang pwede kung, utangin paano to. kung ganun talaga ang datingan mo? Wala Ang kang style ginagawa. niya. Kung Oo. yayamanin ka talaga. Sir Vince, paano katan po ba na maraming pera ang tao pag ganyang kakinis ng muka gaya nyo? Actually, lighting lang to, nagulat nga din ako kanina eh. Dala lang na ilaw. Dala lang na. Sana lahat may ilaw. So, ibig nyo po sabihin, brown out sa amin. Wala kaming ilaw, ganon. Kung sa ilaw lang nadadala yan. Paka-unfair nito, ha? Thank you po, Sir Vince. Thank you po. Salamat din Thank po. you sa ulitin po. Ang sarap niya kausap. No, Ang daldal. para siyang yung tipo ng taong pwede mong utangan. Yun na nga eh. Nakuha ko nga yung number dito. Actually, may message. Please reply po. May direct message ako sa inyo, Ayun. Sir Vince. Thank you, Diba? Sir Vince. Thank Ingat po you. kayo.